Number 89. Before a mall-wide sale, a shop increased the original price of every item by 40%. If the shop reduces the price of the items during the sale by 40%, the final result in terms of the original price is blank. So choices, an increase of 16%, a decrease of 16%, a decrease of 40%, and no change. Okay, so try nyo munang sagutan bago panoodin ang aking solution. At kung gusto nyo mapanood simula number 1, ay punta po kayo sa description. Makikita nyo doon ang aking link ng playlist. Okay? So before we start, invite ko kayo sa aking Civil Service Exam Review for Math and Logic via FB Live for 50 pesos only. So lumalabas po yan na 5 pesos lang per session kasi 10 sessions po ito. Okay, so napakamura po nito kaya PM na po kayo para po ito sa magte-take sa August 2024. Okay, so reserve na kayo ng slot. PM nyo ako sa Messenger RJ Enseñado. Okay, so sagutan na natin ang ating problem. So, before a mall wide sale, a shop increased the original price of every item by 40%. So if the shop reduces the price of the items during the sale by 40%, the final result in terms of the original price is blank. So ang kailangan natin dito yung change dun sa original price. So para mas madali, pwede tayong mag-assign ng original price. Pwedeng variable, pwede rin namang mag-assign kayo ng number. Pag ganito kasi ang ginagawa ko dito, pag wala yung original price, yun yung hinahanap natin, walang original price, nag-a-assign na lang ako ng let the original price be, ang ina-assign ko 100 para madali kasing kuhanin ang percent nun. So let the original price be 100. So isolve natin in terms of x tapos in terms of ano naman, may given na 100. So unahin natin ito kapag may given tayo, inassign lang natin ito. So kahit anong number pwede nyong i-assign. Ginagawa ko lang 100 kasi madaling computein ang percent niyan. Okay? So ito yung original 100. So ang sabi, increase daw the original price of every item by 40%. O, di ba? So after ng increase, magkano na? So after increase, magkano na yung magiging price? So after increase daw ng 40%, yung 100, mag-a-add lang tayo ng 40. Okay? Kaya 100 ang pinipili ko kasi ang 40% ng 100 ay 40. I-add lang natin dahil increase nga. So after nung increase, magiging ng 140 yung ating new price. And then sabi, if the shop reduces the price of the items during the sale by 40%, magre-reduce naman tayo ng 40%. Okay, so ito naman, next natin after ano to, decrease naman. Ayan. Yung common mistake dito, ang nagiging sagot ng iba itong no change. Mali ito. Kasi makikita nila, nag-increase ng 40% tapos nag-decrease ng 40%. Parehas 40% niya yung increase at decrease pero magkaiba naman ng pinanggalingan yan. Yung una, yung increase natin ay nanggaling sa 100 kaya naging 140. So kapag nag-decrease tayo dito ng 40%, hindi na sa 100 manggagaling yun, sa 140 na kaya mali itong no change. So yan yung common mistake. Okay? So i-decrease natin ito ng 40%. So ibig sabihin, 140, magsasubtract tayo ng 40% ng 140. So magiging 0.4, 40% in decimal is 0.4, imumultiply natin sa 140. Okay, so isolve lang natin yan. 140 minus 0.4 times 140. So multiply lang natin ito. So scratch tayo dito. 140 times 0.4. So 0. 4 times 4, we have 16. 4 times 1 is 4. Plus 1, so we have 560. May 1 decimal. So 1 decimal tayo dito. The answer is 56. So subtract lang natin. So we have 140 minus 56. So therefore, the answer is, so manual natin dito, 140 minus 56. So yung 0 magiging 10, yung 4 magiging 3, borrow 1 na tayo so magiging 13. Okay? So 13 minus 5 we have 8, 10 minus 6 we have 4. So 140 minus 56 is 84. So ngayon, i-compare natin sa original. Ano ang original natin? Ang original natin is 100. Tapos yung bagong price na after the increase and then decrease ay 84. So i-compare natin, nagkaroon tayo ng decrease of 100 naging 84. So nagkaroon tayo ng decrease of
16%. From 100, naging 84. So the difference is 16. So 16%, letter B, decrease of 16%. Okay, so okay, so another solution nga pala. So yung another solution kapag nag-let tayo ng original price ay hindi naman 100. So tingnan natin kung ganun pa rin yung magiging sagot natin. Ang gagawin naman natin dito, so ito yung another solution. X ang gagawin natin na original price. Okay, so X ang original price. So in terms of X ito, yung kanina nag-assign lang tayo ng number 100 yung pinili ko para madaling kunin yung percent. So ngayon, in terms of X naman, algebra way naman ang gagamitin natin. So let the original price be X. So after increase, magiging itong X plus, may increase tayo na 40%. So ang 40% ay 0.4. I-multiply natin sa X. So X plus 0.4 X equals na siya sa, may invisible na 1 dito, 1X plus 0.4X. So we have 1.4X. Okay? Next, after decrease naman, so bawasan natin ng 40% itong 1.4X. So we have 1.4x, subtract natin ng 40% nito. So we have 0.4 times 1.4x. Okay, so simplify lang natin. So we have 1.4x minus, multiply natin ito. So we have 1.4 times 0.4. So kagaya lang din yan nung kanina. 4 times 4, we have 16. 4 times 1 is 4 plus 1. So we have 56, pero may 2 decimal places tayo. 1, 2, bilang ng dalawa, 1, 2. So dito yung decimal point, so magiging 0.56. So we have 1.4x minus 0.56x. So pag sinubtract natin, so subtract natin 1.4x or kahit yung 1.4 na lang minus 0.56. So dagdag tayo ng 0 dito. So subtract lang natin. So we have yung 0 magiging 10, yung 4 magiging 3, so magiging 13. Kagaya na nung kanina yan, magiging 0.80, 0.84. So therefore, same answer, 0.84x. So i-compare natin dito sa original x, may 1 yan, may 1 na invisible yan, 1x, tapos compare natin 0.84x. So therefore, may decrease na 0.16, which is equivalent to 16%. Okay? So therefore, same answer, letter B. Letter B. So, bahala na kayo kung anong gusto nyong gamitin, yung nag-a-assign ng nag-let ng original price na 100 or nag-let ng original price na variable, let's say X. Okay? So that's all. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Kung may math question po kayo, ay i-comment nyo lang or i-PM nyo ako sa Messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.